Ang PAI, ang ibig sabihin, Power Youth Evangelist, nasa panguna po ng kanyang team leader, ang aming kapatid na Pilin Patricio. Yan. At saka yung sa grupo ng banda, yan, kasama sila na Pil, Christian, at saka si Lapson, mga body-body, no? Mga sa team Blessing Worship Team ay meron rin nakasign sila Ma'am Pau, yan. No, may mga kasama sila. So, dalhin po natin ang presensya ng Panginoon sa gabing ito. At sama-sama po natin purihin at salamatan ng Panginoon Diyos kung ano man magiging naloy at karanabasan ng ating gawain ito. Ako po'y naniniwala na dalhin po ito sa inyong mga iglesia lokal, sa bawat distrito, sa inyong buhay, at ipamumuhay po ninyo ito ng punong-puno ng saya at galak. Salamat po. Sana ay magkasama-sama tayo na umunlad at kapag-kapinabang para sa ating mahal na Panginoon. Congratulations po and good night sa ating lahat. All the time! CYF! Ready na? Hinihiling ko na dapat lahat ng kabataan pumasok, no? Kung may mga kabataan pa dyan sa labas. Pwede tayong tumayo lahat? Pwede tayong lahat? Ayan, pwede pa kayong tumayo. Sige, stretching tayo ng konti. Ayan, okay. So, ang awitin natin unang-una ay Let Praise Awaken. Ituturo namin yung action sa before yung bridge part. So, Kuya H, pwedeng pa tunog ng bass. Yan, pagyan nyo. Clap your hands. Sabay-sabay. Yan, pagkarinig nyo yung tunog na yan. Ang action natin ay dalawang hakbang sa kanan bago palakpak. Tapos dalawang hakbang pa kanina bago palakpak. Ready? Or natin, 1, 2, 3, go! Sabay-sabay! Nice one, okay. Papatalo ba yung kanan? Hindi ko alam kung saan yung mas magaling kaliwa o kanan, pero subukan natin. Tingnan natin yung kanan. Ready? Ready? So sa ating pagsisimula, ating ibigay ang mataas na papuri sa ating Panginoon. Ating ipalakpakan ating mga kamay.
Yes! Amen! Alam natin ako din yung sa mga nag-spirit sa atin. Kung gusto nyo ng Panginoon, ibigay natin! Yes, 100%! Dahil siya ang nakakaalam ng ating buhay. Amen!
At hindi lamang ito simpleng activity. Isa itong mahalagang gawain na maaaring ang ilan sa inyo ay naninibago pa. Sa pagpapatuloy ng ating gawain, nandito kami, gaya ng sabi ni Pastor Sherry, kami yung mga kabataang hinubog niya noon, 2011. Ilang taon na ang lumipas. Ang ilan sa amin ay may mga trabaho na, mga professional. Pero salamat sa Diyos sapagkat hindi kami nakalimot sa paglilingkod. 2025 na, may mga anak na ang ilan sa amin. Pero ang puso namin sa paglilingkod nananatili. Ayun ang pangarap namin sa lahat ng CYF. Na ang mga activities ay hindi lamang maging simpleng gawain taon-taon, kundi maging mas kapaki-pakinabang, nakikita, lumalago, lumalakas, umaalaw. Sapagkat alam natin ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Balikan natin yung kwento kung paano yung naging samahan ng tao at Diyos. Kung matatandaan natin sa kwento sa aklat ng Genesis, naging malapit ang relasyon ng tao at ang Diyos. Amen po ba? Binigay ng Diyos ang lahat ng kanilang kailangan. Hindi na sila nag-iisip kung anong kakainin o anong kailangan. Ganyan sila kamahal ng Diyos. Binigyan din sila ng isang tungkulin na pangalagaan ang lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Ngunit, may tagubilin, may paalala ang Diyos. Anong sabi niya sa Genesis? Anong sabi niya sa babae at lalaki? Maaari niyong kainin ang lahat ng mga bunga ng punong kahoy na narito maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Isang mahigpit na tagubilin ng Diyos na dapat sundin. Di po ba, CYF? Isang mahigpit na tagubilin sa mga tao. Ngunit sabi nga, ang tukso ay kahit saan, kahit kailan. Dumating ang araw na tinukso ng ahas ang babae. Tinanong niya pa yung babae, totoo ba na sinabi ng Diyos nyo na kapag kainin ninyo ang bungang yan, kayo ay mamamatay? Sumagot ang babae, oo, yun ang kanyang sinabi. Anong sabi ng ahas? Siyempre, gagawa siya ng paraan. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lamang niya yun upang hindi niyo malaman ang tama at mali o hindi kayo magkaroon ng kaalaman. Kumbaga sa panahon ngayon, scammer ang ahas. Itong si babae, medyo mahina ang sa tukso. Sabi sa aklat ng Genesis, sobrang ganda sa paningin ng babae ang bunga. Natukso siya. Kinuha ang bunga at kinain. Kumuha ng isa at binigay sa asawa. Pagkatapos nilang kumain, ano ang nangyari? CYF. Nalaman nilang sila ay hubad. Pinuntahan sila ng Diyos, hinahanap, wala, hindi sila matagpuan. Nasaan kayo? Sabi ng Diyos. Sabi ng babae, narito po kami, Panginoon, nagtatago sapagkat kami ay hubad. Paano nyo nalaman na kayo ay hubad? Sabi ng Diyos.
Kinain ba ninyo ang bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal mo? Opo. Anong ginawa ng Diyos? Pinalayas ang tao sa hardin ng Eden. Doon pumasok ang kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Sabi sa unang Juan, chapter 3, verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Namatay ba ang babae at lalaki? Hindi sila namatay physically, ngunit namatay sila spiritual. Lumayo ang relasyon ng tao sa Diyos. Mula noon, naghirap ang tao. Kailangan nilang maghirap para mabuhay. Lumala ang kasalanan sa daigdig. Mabilis na lumipas ang panahon. Siyempre, ang sablong gumagawa ng paraan. Gumagawa ng paraan para mas lalong ilayo ang tao sa Diyos, CYF. Kasi gusto niya, meron siyang mga kaalyansa, hindi ba? Lumala ang kasalanan, iba't ibang kasalanan. Tawag ng laman, walang taros na pagsasaya, mga kasiyahan o mga bagay na nagpapasaya sa tao, pero hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero sabi nga, ang pagkakasala ay hindi forever. Kung muli nating ilapit sa Diyos ang ating buhay. Walang kasalanan ang hindi napapatawad ng Diyos. Huwag nating isipin na nagkamali ako, ito na ang ending ng pananampalataya ko. Laging may second chance. Pero ang second chance, hindi sinasayang. Di po ba? Hindi sinasayang. Lumapit tayo sa Diyos kasi sabi nga sa John 3:16, Amen. Hindi papayag ang Diyos na maagaw tayo ng masama. Never! Papayag ba kayo na agawin tayo ng masama? Hindi. Kaya sabi ng Diyos, mahal ko ang aking mga anak. Akin sila. Pero hindi ganon kadali. Mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang siya ang magbayad ng ating kasalanan. Na minsan, naiisip natin na parang nawala na lang kabuluhan ang pagliligtas ni Jesus sa atin. Pero sabi ng Diyos, kailangan nating magsisi. Talikdan ang mga maling gawa. Sa mga nagnanais na tanggapin ang ating Panginoong Diyos, maaari po kayong umakitna. Binibigay, Panginoon, na ikaw ang maghari sa gabi ito. Gabayan niyo po ng iyong Espiritu Santo ang bawat sa aming Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay nakagawa ng mga pagkukulang pagkakamali dyan sa inyo.
Ngunit, kailanman hindi mo kami pinabalaan. Sa kabila po ng marami naming pagkukulang, ay nariyan ka pa rin, Panginoon. Handang tumulong, handa kaming tulungan, handa kaming palakasin.
gayon, ang Panginoon naman ang siya natin tanggapin ng maluwag sa ating mga puso. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating mga dibdib, tanda at simbolo ng ating pagtanggap sa Panginoon ay tayo seryoso at totoong mananampalatayang Kristiyano. Pag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, gawin niya tayong isang mabuting Kristiyanong kabataan. Kabataan na maging makabuluhan ang ating buhay ng punong-puno ng pakinabang. Kung mayroon man tayong mga suliranin, problema, kabigatan, pangarap sa buhay, pagkakataon din itong isuko natin sa Panginoon upang tayo ay kanyang gabayan at ipagkakalob sa atin ang ating mga miniliti. Tayo po ay manalangin, aking hinihiling sa ating mga kapatid at mga kabataang tumanggap sa Panginoon na ang Panginoon naman ang ating tatanggapin. Sumunod kayo sa aking panalangin habang tayo nakapikir at nakayuko ang ating mga ulo. Panginoong Hesus, salamat sa iyo. Sapagkat hindi mo ako pinabayaan. Sa pag-aalipin ng kasalanan na humihila sa akin upang ako ay ibulit at ilugmok sa daigdig ng kasamaan. Sa oras na ito, Panginoon, salamat sa iyong pagtanggap sa akin. At sa oras din ito, ibinubukas ko ang aking puso para sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking personal na tagapagligtas. Maghari ka, Panginoon, sa aking buhay. Gawin mo akong isang mabuting kabataang Kristiyano. Likhaan mo ako ng katangian na nagmumula sa iyo. At patuloy pagkakalog sa akin ang aking sapat na paglago bilang kabataang Kristiyano. Salamat sa iyo at patuloy mo yung pagkakaloobin sa bawat isa sa amin ang aming mga pangarap sa hinaharap ng aming buhay. Patawad din po sa aming nagawang pagkakasala at patuloy namin dinudulog sa iyo. Anuman ang muling aming makaramdaman ay iyong kong ipagkakalog sa amin. Salamat po sapagkat ikaw ang aming Panginoon, Diyos ng aming buhay, Diyos ng aming pananampalataya. Mula sa gabing ito, ikaw na ang aking Panginoon na maghahari sa aking buhay habang panahon. Ang lahat ng ito pinabalik namin ang isang pasasalamat at papuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Papakan po natin ang Panginoon. Yes, Sa ating pagtatapos sa gabing ito, alam kong masaya ang ating Panginoon Diyos na makita ang taong ito na punong-puno ng buhay, na punong-puno ng pagpapala at lahat ng pangako.